Sa previous episode, isinalba ng bida natin ang isang babaeng may pangalang Charlotte mula sa mga kawal na humahabol sa kanya, napag-alaman natin na ang babaeng ito ay sinabutahin ng prinsipe at gustong ipapatay. Buti na lang at si Allen ang nagligtas sa kanya mula sa mga galit na kawal at pinatikim niya ito ng malakas niya na kapangyarihan, at kinuha sa kanila ang mga memorya nila upang burahin ang pangyayari lalo na ang lugar kung saan nila natagpuan ang babae. At sa pagpapatuloy ng ating recap, naisip ni Allen na si Charlotte na malamang ay umiiwas na magkakaroon ng type 2 diabetes. Sinabi ni Charlotte na unti-unti niyang kakainin ang mga cake dahil sa pinapanatili niya itong fresh, sa pamamagitan ng paggamit niya ng mahika. Sa isip ng ating demonyong bida, nakaka-boring ang maraming simpleng pagkain lalo na't mga minatamis ito, gusto niyang ma-experience ni Charlotte ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan at sa palagay niya, alam na niya ang tamang gagawin at tumawa siya ng malakas. Kinabukasan, gumising si Allen matapos ang isang gabi ng pagsusulat sa kanyang munting listahan, inakala niya na ang ginawa niyang listahan mula sa kanyang matalino na isip ay magugustuhan ni Charlotte. Subalit nang tinignan niya ito, napagtanto niya na ang listahan ay puno ng mga bagay na para lang sa kanya, napagtanto ni Allen na kailangan pa niyang mag-isip ng iba't ibang ideya at itinapon ang walang kwentang aklat. Natagpuan ni Allen si Charlotte sa labas ng kanyang pinto na parang nawawalang aso at siya ay nag-aalala dahil mukhang pagod si Allen. Si Allen naman na ayaw magmukhang haggard matapos magpuyat sa paggawa ng listahan para sa kanya, sinabi niya na nagtatrabaho siya at dapat mag-almusal na si Charlotte nang walang kasama. Si Charlotte naman na masipag kagaya ni Cinderella, ay nagdesisyon muna na magwalis sa paligid ng bahay at doon ay binanggit ni Allen kung bakit nililinas ni Charlotte ang mga hindi itinalagang lugar bilang kanyang kasambahay, ngunit ipinaliwanag ni Charlotte na may utang siya kay Allen at nais niyang maging mas kapaki-pakinabang. Ito na ang buhay na kinalakihan na niya, at napagtanto ni Allen na malamang na araw-araw siyang naglilinis noong siya ay nasa mansyon ng duke at ang kanyang pamilya ay may mataas na antas sa lipunan, kaya tiyak may marami silang mga alila na naglilingkod. Kung inutusan pa rin siyang maglinis, malamang sa malamang ang dahilan nito ay hindi maganda at hindi pa roon nagtatapos, itinuring pa siya na mas mababa pa sa isang alila, at pinaratang ang may sala sa isang krimen na hindi niya ginawa. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip ang ating bida, doon ay iniwan siya ni Charlotte at hindi niya ito napansin at na-realize niya kung paano hindi kailanman nagsasalita si Charlotte ng masama tungkol sa iba, walang galit o hinanakit sa kanyang masamang pamilya o sa dating kasintahang prinsipe na nagparatang sa kanya. Si Allen na isang mabait na kailanman ay di mo maaasahan mula sa isang demon lord, ay naging emosyonal at sinabing kung sa kanya nangyari iyon, gagawin niya ang lahat para wasakin silang lahat ng tuluyan. Nararamdaman niya na hindi dahil sa walang galit si Charlotte sa mga tao na iyon at sa halip, nag-atubili lamang siya na ipahayag ito at malalim sa kanyang loob, ang kanyang takot sa kanila at mababang pagpapahalaga sa sarili ang namamayani. Biglang nagulat si Allen nang marinig ang boses ng babae at doon ay natatakot siyang malaman nila ang kinalalagyan ni Charlotte, subalit nalaman niya na ito pala ay ang masayahing taong pusa na may pangalang Miyaka, na tagahatid ng sulat para kay Allen. Tinawag si Allen ni Mia na Demon Lord, na ikinagulat naman ni Charlotte pero ipinaliwanag ni Allen na palayaw lang niya iyon, at napansin ni Mia na pamilyar si Charlotte at parang nakita na niya ito sa dyaryo kamakailan. Handa na si Allen na mag-imbento ng kwento upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlotte, ngunit pinigilan siya ni Mia at ipinaliwanag niya na ang prinsipyo ng kanilang kumpanya ay palaging unahin ang pangangailangan ng kanilang kliyente, kaya wala siyang pakialam kung sino ang kasambahay ni Allen. Binigay ni Allen kay Mia ang mga potion na kanyang ibinebenta sa tindahan ng mahika sa bayan. Sinabi ni Mia na mataas ang demand sa potion ni Allen dahil sa kahusayan nito, pero nagtataka siya kung bakit hindi tumira si Allen sa bayan para mas madali siyang kumita. Ang sagot ni Allen ay simple lang, at iyon ay dahil sa may maraming tao sa bayan at sa palagay ni Mia ay dapat maranasan ni Allen ang buhay sa syudad subalit binanggit sa kanya ni Allen na wala siyang pakialam dito. Sinagot naman siya ng pusa na malamang ang mukha niyang masama ang dahilan kung bakit tinatawag siya ng mga tao sa bayan na Demon Lord. Hindi maipagkakaila ni Allen iyon, dahil natural lang para sa mga tao na magsalita ng ganoon tungkol sa isang mukhang masamang salamangkero na nakatira sa gilid ng lungsod at bilang halimbawa, nakita natin ang ilang batang may sipon na naglalakad sa kagubatan at pinag-uusapan ang mga alamat tungkol sa Demon Lord na naninirahan doon.
Nabalitaan nila na nagbibigay ito ng sumpa sa sinuman na lumapit sa kanyang bahay, subalit ang mga walang kamuwang-muwang na mga batang iyon, ay hindi natatakot at mayabang na ipinahayag na tatalunan nila ang Demon Lord. Nagpakita si Alan bilang isang concerned na tao at binalaan ang mga bata sa mga panganib ng kagubatan, ngunit agad silang natakot at tumakbo at dahil dito, lumalabas na ang Demon Lord ay talagang isang palayaw lang at si Alan ay simpleng salamangkero lamang. Diretsahang sinabi ni Mia na oras na para gawan niya ng layunin ang kanyang buhay, pero pinapaalala sa kanya ni Alan na ang buhay niya ay parang isang pampublikong aklatan, at agad na sinabi ni Alan sa babae na huwag niyang pakialaman ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos nito, ipinakita ni Alan kay Charlotte ang isang katalog para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan na maaari niyang kailanganin, labis siyang nagpapasalamat at nangako na babayaran niya si Alan, ngunit ipinaliwanag ng ating matapang na bida na wala nang kailangan pang bayaran. Nag-atubili muli si Charlotte dahil sa binilhan na siya ni Allen ng sapat na cake para sa kanya, ngunit binanggit sa kanya ni Allen na umorder lamang siya ng kahit ano at kung mag-atubili pa siya, nagbanta siya kay Charlotte na bibilhin niya ang lahat ng bagay sa katalog. Nakita ni Mia kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Charlotte at sinabi niya na kailangan din niyang sawayin ang Demon Lord, kung nais niyang matigil ang pag-astang paghahari nito. Kung siya pa si Charlotte ay bibigyan niya ito ng malakas na suntok gamit ang kanyang kamay na pusa, lalo na't ito ay pinakamabisang paraan para makalimutan ang masasamang bagay at nakakatanggal ng stress. Ang Demon Lord ay tumanggap ng maraming suntok sa katawan mula sa pusa, at ipinakita ang nakakatakot na ekspresyon na umukit sa mukha niya, nakaisip siya ng isang masamang plano at ang mga babae ay nanginginig sa takot. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Mia na dala ang mga bagay na inorder ni Charlotte at ang nakakagulat, may inorder din si Allen at ito ay dumating sa isang malaking kahon at siya ay kontento sa kalidad nito. Ipinaliwanag niya na ito ay para kay Charlotte, subalit hindi maisip ng babae kung ano ang binili ni Allen para sa kanya at sigurado si Allen na magugustuhan ito ni Charlotte, at ipinakita niya ito at ito'y isang punching bag. Nalito si Charlotte sa una pero napagtanto niya na ito ay para sa pisikal na ehersisyo, ngunit mali siya dahil ipinaliwanag ni Allen na ito ang susunod na makukulit na bagay na matututunan niya. Ang babaeng pusa na parang hindi kayang mangialam sa sariling buhay ay hindi makapaniwala na tinuruan ni Allen si Charlotte ng makukulit na bagay. Ipinapakita niya kung gaano kainosente at kahinhin si Charlotte, pero sinisigurado ni Allen na hindi siya gagawa ng mapanganib na bagay. Hinihiling ni Alan kay Charlotte na ilabas lahat ng kanyang stress sa punching bag at pinaghirapan pa niyang ikabit ang dating kasintahan ni Charlotte dito. Ipinaliwanag ni Alan na ang kailangan niya ay hindi lang ilabas ang lahat, kundi minsan ay maging galit din at minsan ay kinakailangan din niyang maging pasensyoso, subalit kasing importante rin ang pagpapalaya sa kanyang sarili, dahil kung hindi, unti-unti siyang mabubuwag. Ang mga emosyon na kanyang binaliwala ay hindi mawawala at ito ay naiipon lamang sa ilalim ng kanyang puso, at sa huli ay lalabas at sasakit sa kanya at malamang sa simula ay magdadalawang isip ang sinuman kapag sinabihan na manakit, pero tinutukoy niya na sa kalaunan, magiging nakakaadik ito. Sa kasamaang palad, sinabi ni Charlotte na hindi siya nagagalit at pinaliwanag ni Alan na para lang mahanap ang larawang iyon ay binasa pa niya ang maraming dyaryo, at natutunan niya kung paano siya itinuring na kontrabida sa kaharian ng Nura at ito ay labis na ikinainis niya. Kinuha nila ang lahat mula kay Charlotte, inapakan ang kanyang dignidad at ngayon wala na siyang lugar sa bansang iyon, ipinapakita ni Charlotte na siya ang tunay na punching bag nang sinabi niyang tiyak may mabuting dahilan ang prinsipe. Pakiramdam niya ay may utang siya sa kanila dahil pinalaki siya hanggang ngayon at naawa siya sa prinsipe dahil mayroon siyang katulad na kasintahan. Sinabi niya na hindi niya sila maaaring kinamumuhian at napagtanto ni Alan na ang pinagmulan ng problema ay malalim. Siyempre, ikinainis ito ni Allen dahil inakala niya na perpekto ang kanyang plano at ang plano ay dapat ganito. Una, ma-realize ni Charlotte ang kanyang hinanakit at pangalawa, mag-atake sa kaharian ng Nura at alamin ang masasamang gawain ng prinsipe. Pangatlo, mapatunayan ni Charlotte ang kanyang pagkainosente at ang masasamang tao ay mahuli at pang-apat, malutas ang lahat ng problema at mabubuhay siya ng masaya. Subalit hindi ito nagtagumpay, dahil sa hindi pa kayang harapin ni Charlotte ang kanyang damdamin at nasasanay na siyang itago ito at sa ganitong takbo, kahit maparusahan ang prinsipe sa malamang, isisisi niya sa kanyang sarili ang lahat.
Si Mia na hindi kailanman nais palampasin ang pagkakataon na makialam sa hindi kanyang bagay, ay pabirong nagsabi kay Alan na baka gusto niyang mag-relax ng kaunti pagdating kay Charlotte. Ang Demon Lord ay medyo sumang-ayon, ngunit hindi natural sa kanyang katauhan ang maghintay at hayaang ang panahon ang maghilom sa lahat. Sa halip, ginawa niya ang eksaktong kabaligtaran at hiniling kay Charlotte na suntukin siya. Ang katahimikan ng lahat ay nagpapalagay sa kanya na hindi siya narinig kaya sinabi niya ito muli. Hindi magagawa ni Charlotte ang ganitong bagay, pero sinabi sa kanya ni Alan na wala siyang pagpipilian at pipilitin siya nito. Sa wakas, nakita natin ang kapangyarihan ni Alan nang kontrolin niya ang boxing glove at pilitin siyang suntukin siya sa mukha at matapos siyang tumilapon, wala siyang ideya kung ano ang nangyari kaya ipinaliwanag ni Alan na kanyang kinontrol ang kanang kamay ni Charlotte upang suntukin siya. Ang ating masokistang Demon Lord ay maaaring nasiyahan ng sobra, at binati niya si Charlotte sa malakas na suntok at mukhang isang boksingerong tulad ni Mike Tyson si Charlotte at nagpanik nang makita niyang dugo ang ilong ni Alan. Subalit pinapakalma siya nito at si Alan naman na ipinapakita ang kanyang pagka-supportive, ay nagsabing gaano man siya kalakas suntukin, sisipain at sabihan ng masakit na salita o kahit tawagin pa siya ng masamang katawagan, at kahit ano ang mangyari ay hindi siya iiwan nito. Ito ay hindi tulad sa dating bahay ni Charlotte, dito ay pinapayagan siyang maramdaman at sabihin ang kahit ano, at sa wakas siya ay tunay na malaya at ang mga salitang iyon ay unti-unti nang nagsisimulang magtaglay ng kabuluhan sa kanya. Ngunit hindi makapaniwala si Charlotte na ginawa iyon ni Alan na suntukin siya para lamang sabihin iyon sa kanya, at ipinaliwanag ni Alan na hindi siya magbabago ng isip kung hindi siya umabot sa ganoong punto, subalit hindi pa rin matanggap ni Charlotte na nagawa niya iyon. Natutuwa si Alan na makitang kayang magalit ni Charlotte, at pinakita kung gaano kabilis magpagaling ng ganitong uri ng sugat at gayunpaman, hinihiling ni Charlotte na huwag nang gawin iyon ulit dahil hindi kakayanin ng kanyang mahinang puso. Nangako si Alan na hindi na niya ito gagawin kaya unti-unti nang napagtanto ni Charlotte na nabuhay siya sa takot sa maraming bagay, pero gayunpaman ay nagsumpa siya na hindi na niya ito gagawin pa. Alam niyang hindi ito mangyayari kaagad ngunit nais niyang masabi na matatag na ang kanyang isipan, natutuwa si Alan na marinig ito at nangako na laging nasa tabi niya kahit gaano pa ito katagal. Ito ay malayong iba sa orihinal na plano ni Alan, ngunit masaya siya na ngayon ay may bago nang simula si Charlotte at humingi ng paumanhin si Alan sa babaeng pusa dahil maaaring hindi na nila kailanganin ang punching bag na kanyang dinala. Hindi iyon problema kay Mia dahil para sa kanya ang customer ay laging priority, at tiyak siya na magiging mas madalas ang kanyang serbisyo sa hinaharap at inaakala niya na bibili na siya ng singsing ng kasal at mga gamit para sa baby, ngunit ang dalawang walang kamuwang-muwang ay hindi alam na siya ay halata na nagpapahiwatig tungkol sa kanilang pagpapakasal. Mukhang masayang wakas ito sa isa pang makulay na araw. Ngunit muli nating nakita ang isang tao sa kagubatan na pinagmamasdan sila at sinabi niya na natagpuan na niya sila at hindi na siya makakatakas mula sa kanya. At dito na rin natatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.